Ang tindi ng problema. Siguro kung magpapalit ito ng makina, pwede. Pero kung ito i-retain pa natin, Madaming papalitan dyan. wala, oo. Grabe. Tignan mo lahat bulok na dito. Pagtanggal mo ng mga tornilyo niyan, wala na yan. Injection pump. Oo, alternator, injection pump, lahat dito. Tignan mo naman, bulok na yan, butas na yan. O turbo. Wala na palang pakikinabangan sa makina nito. Gearbox. Gearbox. Wala na, bulok na. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa vlog ko po ngayon ay mapapanood nyo po kung paanong inayos namin yung electric parking brakes nung Montero po ni Kuya Atoy or Cap Atoy dyan po sa Valenzuela. So ito po, bihirang magamit, nai-stock, kaya nagkaroon ng problema yung kanyang electric parking brakes assembly. So hindi po gumagana yung kanyang parking brakes. Ngayon, iba naman pong usapan, yung ang sasakyan nyo ay hindi nyo ginagamit at hayaan yung mabulok. Kasama din po yan dito po sa vlog ko po ngayon. Panoorin nyo po. At ito po sasakyan na ito, tatanggihan ko po talaga ang trabaho dito kasi lalo lamang pong magagastusan yung may-ari at hindi na po wise na ipaayos pa itong sasakyan na ito. At ipapakita ko rin po sa inyo yung isang UV Express na ipinagpilitan pong ayusin ng may-ari para po magamit nilang personal at hindi na po ito ipambiyabiyahe pampasada. Pero ito po, marami po ang nag-comment dun sa nakarang vlog ko na itong UV Express na to ay hindi na dapat ipaayos dahil nga po malaki lamang po ang magagastos. So ito na po, yung pong Montero ni Cap Atoy, ipapakita ko po sa inyo kung paano namin inayos ang kanyang electric parking brakes. Ito pong Mitsubishi Montero po na to kay Cap Atoy dyan sa Valenzuela. Palibasa hindi nagagamit itong Montero, itong unit. Nagkaroon ngayon ng issue doon sa kanyang electric parking brakes. Hindi gumagana yung electric parking brakes. Kaya po, nakalagay dito sa gauge niya, ayan, parking brake service required. Tapos hindi nga po nawawala yung ilaw ng ABS. At yun nga, meron siyang mga nababasang mga faults dito po sa ating scanner. So kahit na i-delete ko yung error codes, hindi po siya nadi-delete, pabalik-balik lang. At tinry nga namin tong itulak para ma-check kung gumagana yung kanyang parking brake, hindi po gumagana. Pinalagay ko sa neutral yung ating cambio, tapos inalis yung kalso, tinulak namin, hindi po gumagana yung parking brake niya. Kaya ipinabababa ko ngayon yung kanyang pinaka-motor doon sa electric parking brakes. Kasi kadalasan nag-i-stack up po talaga yon, lalo na kung hindi mo nagagamit. Nasa ilalim kasi yun eh. So pwedeng napasok ng dumi, tapos natuyo yung grasa. So kailangan seservisan natin ngayon yung electric parking brakes assembly po na yun na ipinapakalas ko nga po ngayon kaya June. Kuya, iano mo nga, sakay ka nga tapos lagay mo sa neutral. Tingnan lang namin kung naka-brake. Baka may kalso. Wala itong electric parking brakes. Kaya pag ito, iparada mo sa lugar na medyo pababa or medyo pataas, delikado po yun. Kasi ang namembreno na lamang sa kanya ay yung kanyang park, no? Yung parking pole. So delikado po yun. Pwedeng bumito yun at makadisgrasya. Good afternoon, Kapitan. No? Apo. I-diagnose ko po yung Montero. Hindi gumagana yung kanyang parking brake assembly, yung motor. Apo. Hindi po siya gumagana. So ngayon pinabababa ko po kasi iyon ang nangyayari doon talaga. Pag matagal nyo hindi nagagamit, nag-i-stack up po yung mga gears noon. Opo. Oo. Pasiservi... Kasi nag-iitim yan eh. Yun nga po, oo. Ngayon ko pa lang po na ipapababa. Sabi ko po dito kay Kuya, iwanan na lang niya. Sige po. Opo. Paano po na lang ako? Tawag na lang po tayo pagkat. Opo, Kapitan. Opo, oo. I-vlog ko naman po ito. Papakita ko po sa vlog mamaya. Sige po. Okay po, Kapitan. Opo. Thank you po. Sige po. Ito na yung assembly nung electric parking brake actuator. Yan, binaba na natin. Sige, video. Okay nga, Rod. Okay. Mikot naman to eh. Yan dahil sa gear ngayon. Polarity yung motor. Paano ba ito tinanggal? Alin yung mas marumi? Ito, ano? So, markahan mo lang to dito. Baka may polarity yan. DC kasi yan eh. Okay.
All right. Ayaw oh, tigas oh. Oh. Hindi talaga mapapaikot. Diba na? Oh. Tapos ito, sikwat-sikwat lang. Kasi, hawakan mo. Stack up. Kunti na lang. Ayan na, tanggal na. Oh, grabe naman pagka-stack up niyan. Okay, so ito, kailangan mabunot to. Kailangan vice grip. Walang connection yan dyan. No? Kailangan mabunot natin kasi doon siya dapat libre na nakakaikot. Sige, kuha kang vice grip para mapihit natin. Kung pa ganun. Yan, okay, sige. Sige, yun. Oh. Dapat ito ngayon ang mapadulas mo doon. Sige, tanggalin mo to, tanggalin mo to. Ito. Yan. Kasi dapat ito ganitong kadulas din yan, yan oh. Diba? Ito, dulas oh. May ikot siya oh. Di ba? Kaso ang problema, ito, nag-stuck siya rito. Kaya may ano siya, may langisan na yun, may butas oh. Ayun oh. Kaso nawalan na ng langis. Oo. Sige. Alin yung dulo? Linisan ko po muna sir, tapos ano. Linisan, no? Tapos kuha ka rin ng pinong liha. Lihahan din natin ng konti ito saka doon. Ano? Yung pino lang, oh. Oh, para pagka binuo natin. Dapat pag binuo natin, nakakaikot to na maayos. Kasi talagang dito, masikip talaga pala siya. Oo sir. Oo, kaya ano, masikip talaga siya rito. Okay na, umiikot na. Yung gear na maliit, ito. Pakilinis mo na rin. Oh, mataas siya, oh. Okay, maluwag na. Ayan. Ganito ang nangyayari sa mga sasakyan na hindi ginagamit. Tulad nga ng may-ari nito, sabi ni Kap Atoy, bihirang-bihira daw magamit to. Tuloy, nagkaroon ng stock up dito sa mga gears niya. Nag-stock up to nang hindi nakapreno. Mabuti na nga lang ganun kasi kung nag-stock up to nang nakapreno, adi hindi talaga to magagamit. Masusunog ang mga lining niyan, di ba Jun? So mabuti na nga lang nag-stock up to nang hindi naka-parking brake. Kaya nadala pa po dito sa Antipolo. Tignan nyo po yung shafting na niliha-liha namin. Stainless yun eh. Tapos nakapasok siya dito sa aluminum na casing. Pero bakit siya nagkaroon ng ganit na ikutin? Wala namang kalawang. Hindi naman siya kinalawang. Hindi naman siya nagkaroon ng dumi. O, tignan nyo. Pero bakit siya nag-stack up? Siyempre, nagbabago ang ang materials natin. Nagbabago yung kanilang likas na, na pagkabakal nila. So, nag-stack up siya ng ganun. Hindi na ngayon maikot. Mabuti na lamang, hindi rin nasira yung mga gears, Hindi siya nabungi. Kasi yung iba, pag malakas yung motor, tapos stack up yung yung gears mo, ito pwedeng mabungi ito. Or yung plastic na nakita nyo, iniikot namin kanina, engineering plastic po yun. Mabuti na lang, hindi sila nabungi. Set tayo, i-test muna natin gamit yung ating scanner. Yung i-activate natin itong electric parking brake. Sige nga Jun, i-activate mo nga. Sige natin magagana na. Alright, release. Ayan yung brake yan. Electric parking brake. So sige, release. Alright. Okay na? Yan, naka-release yan. Park. On brake. Ayan. Ayan yung indicator. Gumagana.
Teka muna, sino ba nasa ilalim? RJ, bitaw muna kayo, bitaw muna. Bitaw muna. Ngayon ko lang din kasi nakita to, kahapon yung ipinost mo sa reels mo, akala ko hindi naman ganito kagrabe. Kasi dapat mag-usap muna kami nung may-ari nito. Tignan mo lahat bulok na dito. Pagtanggal mo ng mga tornilyo niyan, wala na yan. Oo, alternator, injection pump, lahat dito. Tingnan mo naman, bulok na yan, butas na yan. O turbo. Wala na palang pakikinabangan sa makina nito. Gearbox. Wala na, bulok na. Nakausap ko kasi yung may-ari nito nung nakaraan. Sabi nga niya, ito, patodo niya rito yung kanyang crosswind. Ang akala ko may problema lang sa transmission. Hindi umaandar. Ganito po pala, bulok na bulok. Tapos itong kanyang power steering pump, iangat mo nga, Rudy. Oo. Chassis bulok. Chassis bulok. Good as junk na pala to. Huwag muna nating wag muna nating ituloy kasi baka naman hindi rin natin kayang gawin kasi nga bulok ang chassis tapos ang dami pang tama 'Di ba? So may pagkakataon pa yung may-ari nito na mag-isip kung ipatutuloy ito kasi mauubos lang pera niya rito. Hindi na to advisable na tulungan natin sa ganung pagkakataon. Bibili ka ng makina, magkano makina niyan? 'Di ba? Sabihin mo nang gagastos ka ng 100 sa makina. Paano yung trabaho namin? Paano yung iba pang mga pyesa na wala doon sa makina? Kasi hindi naman lahat ay mayroong katulad nito o bibili ka rin nito. Di ba? Tapos, yung iba hindi kompleto, walang alternator, walang injection pump. Dadagdag yung gastos ng may-ari nito. Bumili ka na lang ng ganito. Segunda mano, maraming nabibili. Stock na turbo. Wala na, hindi na umiikot ang turbo. Wala na, hinto muna tayo. Pasensya na kayo sa pagod nyo. Mag-uusap kami ng may-ari nito kasi good as junk to. Wala na tayong magagawa dito. Gagastos siya ng napakalaking pera dito para lang mabuo. Hindi pa rin natin masasabing mapapaganda natin na maayos. Diba? Mabuti pa yung doon, yung UB Express. Naayos na namin ang makina, na overhaul na namin, tumatakbo na yun. Ang kulang na lang noon yung differential. Kasi kailangan kong magpalit ng differential. Pero ito, Kalawangin na din ang block nito. yung block nito, Pag kumandar uminit, bumigay. hindi ang matindi rito, yung chassis niya. Chassis bulok. Bulok na yung chassis. Ito. Kita naman dyan. Ito yung, pakita mo dito. Bulok na yan. Chassis na ito. Oo. Pati mga pangilalim na ito. Oo, wala na. Tatanggihan na natin to. Actually, nag-down payment siya. Ibabalik natin yung down payment niya. Hindi ko kasi alam na ganito yung sitwasyon Hindi na po talaga to pwede. Masyadong malaki na magagastos nyo rito. Meron kayong mabibiling ganitong crosswind. Mga halagang 200 lang. Diba? Tumatakbo na. Kung may konting paayusin, ayusin ko na lang. Pero ito, lalampas dito sa 200 ang gastos mo. Baka higit pa. Baka umabot ka pa ng 300. Oo, baka mahigit pa. Sayang, useless po ito. Good as junk po ito. Yung injection pump niya, ito, bulok na bulok. Starter, bulok din. Itong steering column, bulok din. Ito, bulok din. Lahat, bulok. Naku, napakalaking pera niyan. Napakalaking pera. Wala na po pakikinabangan dito. Mga pinto, ayan, pakikinabangan. Fender nyo, pakikinabangan. Body, pakikinabangan. Ang chassis, wala na po talaga. Pasensya na po. Kung mapanood mo po itong vlog ko, punta ka na po dito kagad, kahit bukas or sa isang araw, para po mapag-usapan po natin. Mga kapatid, ito yung UB Express na maraming ang nagsasabi na hindi na wise na ipa-restore pa. Kaya lang dahil nga ang gusto ng may-ari i-restore at meron naman siyang pampagawa. At ito nga po ay mayroong sentimental value sa kanilang mag-asawa. Kaya inayos ko naman, tinanggap ko yung trabaho. Kasi ito po na-overhaul na namin ang engine nito Ayan, tignan niyo po ang makina nito. Kumpara doon sa isang sinasabi ko nga sa inyo na nasa labas, natatanggihan na po natin. Kasi talagang hindi na po pwede yun. Bulok na po yun. So ito po, na-overhaul na namin ang makina. Makita nyo naman, napakalinis na po ng makina niyan. At ang inaayos na lamang namin dito ay differential dahil magpapalit na ako ng bungo nito. At yun na nga po, yung pintura na. Papalitan ko mga bumpers, harap likod dahil bulok na. Tapos yung mga pintuan nito, bagsak din yung mga pinto nito. Ayan kailangan itataas mo pa. Ayan, bagsak to. So ngayon, yung differential, ito na. Nire-ready ko na yung ipapalit sa kanya para mabuo na nga po namin
ito pong UV Express na to. Anyway, yung iba naman dito, pintura na lang yan. Pagka napinturahan na namin, kamukha nung Tamaraw FX eh. Ayan, tingnan nyo yung Tamaraw FX. Ito, grabe din po yan, bulok-bulok din po yan. Pero nung naayos na namin, napinturahan namin, ayan, kita nyo naman, napakaganda na po ni Tamaraw FX. So ito po, mas okay to, compare dun sa isa na yon, yun nandun. Kaya yung may-ari nung crosswind po na yon, sportivo na yon, pasensya ka na po. Talagang napakalaki ng magagastos mo kung itutuloy pa natin yung trabaho doon. Baka umubos ka ng 300,000. Ang daming nabibiling sportivo na mas maganda pa dyan. Sa halagang 200, 250,000 or kung gusto mo 300,000. Marami mga magagandang sportivo na pwede mong mabili. Huwag mo nang pasakitin ng ulo mo dyan po sa sasakyan nyo na talaga namang bulok na bulok. Hindi lang yung makina lahat ng mga spare parts, lahat ng mga pyesa, pump, pati yung lagayan ng air cleaner, yung feed pump, no, lahat papalitan. Gearbox, ang dami. Talaga mauubos ang pera nyo. Maging yung electrical nito, tinira din pala ng daga. Kaya napakalaking problema po. Ayan po mga kapatid, napanood nyo po yung Montero na hindi madalas ginagamit. Nasira ang kanyang parking brakes, electric parking brakes, nag-stack up. At yun nga pong bulok naman na crosswind na hindi ginagamit, pinabayaang kalawangin, tirahan ng daga, sirain yung kanyang makina, mabulok talaga, talagang hindi na po pwede na ayusin pa to. Malaki po ang kanyang malulugi. Pero ito namang UV Express na talagang sobrang gamit naman, na tumakbo na po ito ng almost 630,000 kilometers, ay gusto pa pong ipaayos ng mga may-ari. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa Autorans. Lagi po kayong manood ng aking mga vlogs at kung maaari po sana pakitangkilik po ang ating Bethel Insurance para po sa kasiguraduhan ng inyong sasakyan, kasiguraduhan ng inyong mga pasahero, lalong-lalo na ikaw na nagmamaneho ng iyong sasakyan. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat.